So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal po sa amin, salamat po sa gabing ito, sa itong pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin upang malaman po namin kung ano ang kalooban mo na nakasulat sa Biblia. Hanggang ngayon, lumakat po kami ayon po sa aming sariling kagustuhan. Hindi po namin alam kung ano ang maluwalhating kalooban mo, kung ano ang layunin mo sa aming buhay. Uni sa itong Bible Seminar, habang nakikinig po kami ng inyong banal na salita, unti-unti naunawan po namin kung sino po kami, kung ano ang pinakamahalagang bagay sa aming buhay. Sa gabing ito, tulungan niyo po kami sa aming pakikinig at pag-aaral ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang makarating po kami sa tunay na pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia sa Bagong Tipan, Revelation, chapter 21. So, Revelation chapter 21, verse 1 po. So, mga ilang talata po, babasahin ko po para sa inyo. Nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. So, yung Biblia po ito ay pinakahuling libro sa Biblia ay Revelation, Apokalipsis o Pahayag. Mga ilang pangalan, Revelation. Tapos yung pinaka-last chapter ng Revelation ay chapter 22. So, chapter 22, Revelation chapter 22, yun po yung pinaka-last chapter ng Bible. So, Genesis chapter 1, verse 1, alam po natin, Genesis chapter 1, verse 1. So, ano po ang nakasulat? So, nung simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Okay? God created the heaven and the earth. Tapos, ito po yung yung ending. Sa Genesis chapter 1, yung creation. So, paano nag-umpisa po ang mundong ito? Tapos, yung Revelation po ay ending story. Ending. So, sa tingin nyo po, ano ang mas mahalaga? Yung umpisa o yung yung ending? Alin po ba mas mahalaga? So, kahit mahirap tayo sa una, pero kapag magandang ending, maganda po? Maganda o hindi? Maganda. Kahit mabuti sa umpisa, pero kapag pangit ending, pangit po siya. So, ganun din po yung buhay po natin, kahit dumadaan po tayo sa mga problema, yung ating buhay ay
hindi maganda, maraming pagsubok, nangyari, nahirapan, o mabigat. Pero kapag maganda po yung ending, so, maganda po yung buhay, yung ending. Mas mahalaga po yung ending kaysa umpisa. Okay? Ganon din po sa Biblia po. Yung Genesis chapter 1, marami pong tao alam po nila Genesis, yung creation. Pero hindi po nila alam yung ending sa Biblia, Revelation. Ano ba ang nakasulat sa Revelation? Okay? So, nakita po natin kagabi po, patungkol po sa mga katuparan ng propesiya, yung mga darating na yung panahon na mawala po yung cash, tapos lahat ng tao ay tatanggap ng marka sa kanilang kanan, kamay o sa noo. Yun po yung gagamitin po nila sa transaction. Kung walang markang ito, hindi ka makakabili ng gulay, bigas, gamot. Okay? So, wala pong transaction kung walang markang ito. Sa ating panahon, nangyari po. So, pero, yung pinaka-ending po sa buong Biblia po ay ito po. Yung bagong langit, bagong lupa. Sabi po dito, verse 1, chapter 21, verse 1, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at unang lupa ay lumipas na at dagat ay wala na. So, unang langit, unang lupa. So, ano po ito? Ito po yung langit at lupa ngayon nakikita po natin. Yung langit at lupa, ito po yung unang langit, nilikha ng Diyos po ito, pero ito po ay mawawala. Tapos ano po yung darating? Bagong langit, bagong lupa. Ito po ay sinasabi natin, Kingdom of Heaven. So chapter 21 verse 4, ano po yung mangyari dito sa kaharian ng Diyos? Verse 4, so pwede po natin basahin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At papahirin niya ang bawal luha sa kanilang mga mata at hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. So, papahirin niya ang bawal luha sa kanilang mga mata. Yung luha, bakit luha? So, bakit lumuluha tayo? Lumuluha po ba tayo? Umiiyak tayo. So, bakit? So, dahil sa sakit, kapag sobrang sakit, umiiyak. Lumuluha. Kapag sobrang hirap, lumuluha tayo. Okay? Dahil po sa iba't ibang uri ng mga problema, minsan yung mga nanay, lumuluha po sila dahil sa kanilang mga pasaway na anak. Okay? Minsan yung mga anak po ay lumuluha dahil sa kanilang mga magulang. Pero doon po sa langit, papahirin po niya yung luha sa ating mga mata, tapos hindi na makakaroon ng kamatayan. Anong ibig sabihin? Wala nang kamatayan sa langit. Okay? Eternal life. Hindi na makakaroon ng kamatayan. Hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamhati. Yung mga pagsubok, yung problema, wala na sa langit. So, hindi na makakaroon ng kirot, sakit, wala ng sakit. Kaya walang hospital sa langit. Walang butika sa langit. Okay? Walang gamot sa langit. Puro ano lang, masaya lang. Masaya. Gusto po ba natin pumunta dito? Gusto po ba ninyo pumasok sa langit? O mas gusto pa dito sa lupa? Mas masaya po kayo dito? Okay? Dahil may ano dito? Sayaw dito?
Dahil sa langit walang YouTube. Sa langit walang Facebook. Sa langit walang social net, mga SNS, wala. Pero mas masaya po tayo sa langit. Okay? Wala ng kirot, wala ng luha, wala ng kamatayan. Okay? Lahat po ng mga kinakatakutan ng mga tao ay wala na po doon sa langit. Pero hindi lahat ng tao ay papasok sa langit. Sabi sa Biblia, konti lang pupunta sa langit. Okay? Konti lang po pumasok sa makipon na pintuhan, konti lang po dumadaan sa masikip na daan at darating sa buhay. Mas maraming tao po ay pumapasok sa maluwang na pintuhan, lumalakas sa malapan na daan, hindi po nila alam na patungo po sila sa kapahamakan. Sana po sa itong Bible Seminar, mabuksan po yung ating spiritual na mata. Okay? Sana sa itong Bible Seminar, so lahat po ng mga nandito ngayon, okay? Lahat po ng mga nandito ngayon ay mabuksan yung ating mga mata. Hindi po physical na mata, kundi yung mata ng ating spirito. Para makakita po kayo kung ano ang mahalaga sa buhay. Para makakita po tayo ng makalangin na bagay. Okay? Makalangin na bagay. Hanggang ngayon, hindi po natin alam kung may langit pa, kung may imperno ba, kung totoo ba ang Biblia, may Diyos ba talaga. So, hindi pa malinaw yung ating faith. Hindi pa malinaw. Hindi pa matibay yung ating faith. Patungkol sa langit, patungkol sa Diyos, patungkol sa mga makalangin na bagay. Pero mula session 1 hanggang session 3, maraming ebidensya po ay pinag-aralan po natin. So, sa creation, mga history, yung mga propesya, nakita din po natin kung ano po ang nangyari sa ating panahon. Malapit na po yung mga signs ng second coming of Jesus. Maraming mga signs ng last day ay nangyari na po sa ating panahon. Hindi po natin maitanggi po ito. Hindi po natin maitanggi. Isang conclusion po ng lahat ng ating pinag-aralan ay Biblia ay totoo. So, may tanong po ako sa iyo. Naniniwala po ba kayo na Biblia ay totoo? Okay? Sure po ba tayo? Mga ilan % po? Okay? 99? Huh? So, yung mga tubig, para kumulot po yung tubig, anong degree dapat? 100, di ba? Pag 90 degree, kulot? Hindi. So, dapat umabot po tayo sa 100%. Sure. Yung emotion po natin, hindi po yung mahalaga. Yung feeling o emotion, yung karamdaman po natin, hindi po yung mahalaga. Pabago-bago po yan. So, kaya sabi po nila, ganito dapat yung mga proseso. Okay? So, yung ating faith, yung pananampalataya, ay dapat base sa fact. Okay? Fact. Yung fact, ito dapat ilagay sa foundation. Pagkatapos, faith. Kung ganon, ano po yung kasunod? Yung feeling ay, ito po yung mangyayari, feeling. Okay, feeling. Pero maraming tao po ay baliktad po nila. Baliktad po yung kanilang faith. Yung feeling ay yun po yung mga basehan po nila feeling. Feeling, tapos dito. So, yung feeling natin
Nagbabago po ito, hindi? Nagbabago. Parang ngayong gabi ay parang totoo ang Biblia. Pero kinaumaga, bukas ng umaga, ay parang hindi. Parang. Parang totoo, parang hindi. Okay? Yung feeling po natin pabago-bago. Emotion. Kaya, kung ito po yung basehan po natin ng pananampalataya, ito rin pabago-bago. Hindi po ito totoong faith. Peke po ito, fake. Yung fact, sa Tagalog po, yung fact, okay? Katotohanan o totoo, okay? So, hindi po ito pabago-bago. Yung pinag-aralan po natin yung evidence, yung creation, yung history, yung science, yung mga prophecy, lahat po ay fact. Nakita po natin yung ebidensya. Hindi siya pabago-bago. Lagi nandyan siya. Lagi. At nagpapatotoo tungkol sa Diyos. Kaya, kung ito po yung pinag-aralan po natin mabuti, doon po, mangyari po tayo ng tunay na faith. Ito. So, pabago-bago po ba ito? Hindi. Ito po yung tunay na faith. Okay. Hindi po ito religion. Hindi po ito religion. Yung feeling ay, kasunod nangyari. Kung sure po tayo sa Biblia, magmula ngayon po, makinig po kayo ng mabuti. Dahil, yung topic po natin ngayon, bukas po ay patungkol sa langit, patungkol sa impyerno. Okay? Kung sino pupunta sa langit, kung sino pupunta sa impyerno. Chapter 20 po, Revelation chapter 20, verse 11. Nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natakpuan lugar para sa kanila. Nakita ko ang mga patay, mga dakila, ang mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So, ano po yung nakita po ni Apostol Juan sa Revelation? Revelation po ay sulat po ni Apostol Juan. Sabi po niya, isang malaking tronong puti. Okay? Tapos isang nakaupo doon, hukom siya. Sino siya? Ang Diyos na hukom. Isang hukuman, nakita po ni Apostol Juan. Okay? Isang puting trono, nakaupo, ang Diyos ay nakaupo doon sa puting trono. So, dito rin po, ang lupa, langit ay tumakas sa kanyang harapan. Yung unang langit, unang lupa ay tumakas sa kanyang harapan. Tapos, nakita po ni Apostol Juan yung mga patay. Yung mga patay, mga dakila, mga hamak, nakatayo sa harapan ng trono. Isang hukuman. Binuksan ang mga aklat, binuksan din isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Yung Book of Life. Okay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Okay. Lahat po ng mga tao, kasama po tayo, ay haharap po dito at hahatulan po tayong lahat doon po sa hukuman ng Diyos. Verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sino mang hindi natakpuan, nakasula sa aklat ng buhay, ay itinapon sa lawa ng apoy. So,
meron pong langit, meron din pong lawa ng apoy. Lawa ng apoy. Ito po yung impyerno. Sa John chapter 3 verse 3, diba, na binanggit ko po sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kung isang tao po ay hindi ipanganak na muli, saan siya pupunta? Dito po siya sasama, lawa ng apoy. Hindi ito religion. Nung narinig po natin yung words, born again, ay religion yan, Katoliko po ako. Pero ito, hindi rin po ito religion. Yung aklat ng buhay, kung sino man hindi natakpuan yung pangalan nila sa aklat ng buhay, ay papasok sa lawa ng apoy. Chapter 21, verse 8. So, ito din po isa talata patungkol sa mga taong pupunta sa impyerno. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Uni sa mga duwak, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakyapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, sa lahat ng mga sinungalin. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyap sa apoy at aspure na siyang ikalawang kamatayan. So, ikalawang kamatayan. Bakit pangalawang kamatayan? Okay. Yung unang kamatayan ay sa ating katawan. Yun po yung unang kamatayan. Okay. So, ito po yung kinakatakutan po ng tao. Yung pangalawang kamatayan po ay yung pagpunta sa impyerno. Yun po yung pangalawang kamatayan. So, tingnan po natin yung listahan po dito. Sino-sino pupunta sa impyerno? So, yung mga duwak, yung mga hindi nananampalataya. So, matigas po yung ulo. Kahit nakikita po nila maraming ebidensya, okay? Maraming ebidensya po pinag-aralan po natin sa loob ng 3 session. Maraming ebidensya. Pero ayaw pa din maniwala. Okay? Matigas yung ulo. Okay? Tupa o kambing? Kambing. Kambing ay saan pupunta? Kambing? Kambingan. Lawa ng apoy. Okay? Karumal-dumal, ang mga mamamatay tao, okay? Mga mapagyapit, mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, yung mga gumagawa ng mga ribulto, yung mga sumasamba sa mga ribulto, okay? Lahat. Sila po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Lahat ng mga sinungalin. Sinungalin. Nakapag sinungalin po ba tayo? Yes. Sinungaling tayo. Okay? Sinungaling tayo. Lahat po ng mga sinungaling, ay pastor, hindi ako lagi, minsan lang nagsisinungaling. Mga ilang beses lang. Kahit isang beses ka nakapagsinungaling, sinungaling ka rin. Okay? Sa harap ng Diyos. Isang tao pinatay. Mamatay tao siya o hindi? 10 tao pinatay, mamatay tao hindi. Mamatay. Ay, pastor, isang tao lang pinatay ko, mamatay tao ba ako? Mamatay tao din kay isang tao pinatay mo. Okay? Isang beses nagsinungaling, ibig sabihin, marunong ka nang magsinungaling kahit isang beses nakapagsinungaling. Kung hindi ka marunong magsinungaling, kahit hindi, so dapat, hindi kailanman nagkapagsinungaling. Isang beses nagsinungaling, maaari 10 beses, 100 beses, paulit-ulit. Pagdating sa mga problema, lumalabas. Lumalabas. Yung sinungaling, saan po pupunta? Pupunta sa lawa ng apoy. Okay.
Yung lawa ng apoy po ay ikalawang kamatayan. Okay? So, isipin po natin, born again, pangalawang kapanganakan. Okay? Unang birthday, pangalawang birthday, yun po yung born again. Yung unang kapanganakan sa laman, pangalawang kapanganakan sa espiritu. Ganun din po, kung hindi ka ipanganak na muli, magiging dalawa yung kamatayan mo. Kung dalawa yung birthday, magiging isa lang kamatayan mo. Naintindihan po ba? Kung dalawa yung birthday, ibig sabihin na ipanganak na muli, so katawan lang mamatay. Pero yung espiritu, hindi po papasok sa lawa ng apoy. So pumunta po tayo sa Lucas chapter 12. So Lucas chapter 12 verse 5. So bakit ipinapakita ko po sa iyo yung mga talata sa screen? Okay? Kasi wala po tayong Bible reading. So mayroon po ba kayong Bible sa bahay? Kung meron Bible sa bahay, binabasa po ba natin ang Bible? So, hindi po. Kahit ito yung sinasabi po natin, salita ng Diyos. Kung salita ng Diyos ay dapat, basahin po natin ito. Okay? Kung ito po ay talaga salita ng Diyos, kung buhay talaga ang Diyos, dapat, basahin po natin ito. Para malaman po natin kung ano ang kalooban niya o plano niya, kung ano ang dapat kong gawin, kung paano makapasok ako sa langit. Pero hindi po natin binabasa yung Biblia. Kaya, so ipinapakita po namin ang mismong talata sa inyo para may idea po tayo kung ano ba ang nakasulat sa Biblia. Lahat po ng mga ipinapakita ko po sa iyo ay galing po sa Tagalog Bible ninyo. Hindi po ito galing sa Korean Bible. Tagalog Bible. Okay? Naintindihan po natin, di ba? Naintindihan. Verse 5, subalit, verse 4, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ko, huwag kayong matako sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos ay wala na silang magagawa. Subalit, ipapakita ko sa iyo kung sino ang inyong dapat katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan magtapon sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa iyo, siya ang inyong katakutan. Sabi po ni Jesus, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. So, pero natatakot po ba tayo sa mga pumapatay ng katawan? Kung isang tao ay hawak kutsilyo, humahabol sa iyo, takot po kayo? Hindi. Takot. Okay? Sabi ni Jesus, huwag kang matakot sa tao. Huwag kang matakot sa pumapatay ng tao dahil katawan lang pinapatay niya, katawan. Tapos, wala na siyang magagawa. Pero sa totoo lang po, natatakot po tayo sa kamatayan ng katawan. Kapag may sakit, kaya doon po tayo umiiyak. Pag may sakit, baka mamatay ako. Gutom, mga kulang sa buhay. Kaya kapag may problema po tayo, anong sinasabi natin? Patay. Yung kamatayan po, hanggang ngayon, noong hindi pa po natin alam patungkol po sa langit, siyempre ito yung laman ay pinakamahalaga laman. Okay? Laman. Kaya habang buhay pa tayo, okay, so kailangan po natin kumain, habang buhay pa, habang tumitibok pa yung ating puso,
kailangan kumain araw-araw. Pagkagising sa umaga, magutom, almusal, tanghalian, hapunan. Kapag pagod po tayo sa gabi, dapat pahinga. Yung pahinga po para sa ating laman. Okay? Pagpagod, pahinga. Magutom, kumakain. Habang buhay pa, hindi po natin maiwasan ito. Parang tuloy-tuloy. Pag uhaw, umiinom ng tubig. Kapag may sakit, okay, may disgrasya, so natatakot po tayo doon. Natatakot. Pero sabi ni Jesus, huwag kang matakot sa kamatayan ng katawan. Okay? Huwag kang matakot sa kamatayan ng katawan dahil kahit mamamatay ka, sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. Okay? Ang kalooban ng aking Ama ay buhay na walang hanggan at buli ko siyang bubuhain. Paulit-ulit sinasabi sa Biblia, huwag kang matakot sa kamatayan, bubuhayin kita ulit sa huling araw. Bubuhayin kita ulit sa huling araw. Kahit mamatay ka, bubuhayin kita ulit. Resurrection. Tapos, dadalhin kita sa langit. Pero ito po ay malayo sa atin. Yung mensahe po ng Panginoon ay malayo sa atin. Dahil wala po tayong experience ng kamatayan, hindi pa po natin nakita yung langit, paano bubuhayin isang tao. Okay. Verse 5, subalit ipapakita ko sa iyo kung sino ang inyong dapat katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan magtapon sa impyerno. Sino po ba may kapangyarihan magtapon sa impyerno? Diyos. Ang Diyos lang po, ang tao, walang kapangyarihan magtapon sa impyerno. Katawan lang, katawan. Pero ang Diyos po may kapangyarihan magtapon sa impyerno, kaya sabi ni Jesus, siya ang dapat katakutan mo, ang Diyos. Impyerno. Dahil yung impyerno po ay ganito po. Okay? Marcos chapter 9. Verse 43. Kung may Bible kayo, so hanapin po ninyo sa inyong sariling Bible. The same Bible naman po. So Marcos chapter 9 verse 43, ito naman po sinabi po ng Panginoong Jesucristo, kung ang kamay mo ay nakapagpapatiso sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno, sa lawa na hindi mapapatay. Yung sabi po ni Jesus, verse 44, kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay. Okay? May uod sa impyerno. Yung uod sa impyerno ay namamatay o hindi? Hindi namamatay. Walang kamatayan sa impyerno. Okay? Sa langit, walang kamatayan sa langit. Ganun din po, sa impyerno, walang kamatayan. Walang exit. Entrance lang. Alam niyo po ba? Entrance lang, pasok. Pero walang makakalabas doon. So, bakit sinabi po ng Panginoon na katakutan mo ang Diyos na may kapangyarihan magtapon sa iyo sa impyerno? Dahil yung apoy sa impyerno hindi na mapapatay, yung uos sa impyerno hindi na mamatay. Kung kamay mo, meron pa ba kayo kamay?
Kung ang kamay mo nakapagpapatisot sa iyo, anong ibig sabihin? Nakakasala po ba tayo na gamit kamay? Okay, eto, pag sinuntok, pag nag-aaway, anong ginagamit? Kamay. Okay, kamay ito. Suntok. Kung gano'n, anong sabi ni Jesus? Putulin mo ito. Putulin. Kaya ba natin putulin? So, ano dadalhin pa natin? Yung kutsilyo? Isipin po natin mabuti. Sabi ni Jesus, putulin mo ito. Kung ito ay ginagamit mo sa kasalanan mo, pagputol na, so, bawasan. Hindi ka makakasala gamit kamay. Mas mabuti sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado. Ano po yung baldado? So, walang kamay. Kaysa may dalawang kamay at mapunta ka sa impyerno. Alin po ba yung choice po natin? Dalawang kamay o sa impyerno o kahit walang kamay sa langit? Alin po ba choice natin? Kahit isa kailangan? Kung hindi ka naniniwala sa Diyos, siyempre, dalawang kamay. Dalawang kamay. Mas masaya, mas gusto ko mag-enjoy pa sa mundong ito. Kung walang kamay, anong gagawin ko? Kawawa naman kung walang kamay. Kung hindi ka seryoso sa Bible, siguro mga ayaw pa putulin yung kamay. Ayaw pa putulin. Verse 45, kung ang paa mo nakapagpapatisot sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at may tapon sa impyerno. So, ginagamit pa ba natin yung paa sa paggawa ng kasalanan? Yes, ginagamit. Pagpunta sa mga hindi magandang lugar, mabilis. Okay? Mabilis. Kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy hindi napapatay. 47, kung ang mata mo ay nakapagpapatiso sa iyo, dukitin mo ito. So, mas grabe, dukitin. Yung mata, ginagamit pa ba natin yung mata sa kasalanan? Yes. Ano po yung nanonood po natin sa cellphone? Okay? Yung mga malaswang bagay. Okay? Pag nanonood po tayo ng mga hindi maganda, yung mata po ay ginagamit, mata. Sabi ni Jesus, dukitin mo, dukitin. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata, kaysa may dalawang mata at mabulit sa impyerno. Alam niyo po ba, si Jesus po ay nagbigay ng maraming warning patungkol sa impyerno. Okay? Kung wala pong impyerno, meron pong nagsabi, okay? Kahit mamatay ka na hindi ligtas, kahit hindi ka ligtas at mamatay, may chance pa doon sa impyerno. Kapag ikaw ay ipapadalangin ng mga pamilya mo, okay, pwede lipat mula sa impyerno hanggang sa langit. So, meron pa po ba chance po tayo sa impyerno? Kung may chance pa po tayo sa impyerno, hindi kailangan ganitong Bible seminar. So, pagod po tayo. Sa araw-araw, pumunta dito, 2 hours, nakikinig. Yung mga nanay dito, nahirapan sila sa mga pagluluto. Yung mga driver dito, hating gabi, sila babalik sa church pagkatapos ng hatid. Bakit kailangan po ganitong mga Bible seminar, mga 5 days?
Kung may chance pa po tayo sa impyerno, hindi na kailangan ganitong Bible seminar. Enjoy lang, enjoy po tayo sa buhay. Tapos, kung namatay ka at mapunta sa impyerno, doon malalaman mo, ay, totoo pala yung impyerno. Akala ko, mga kwento-kwento lang yung impyerno, pero totoo pala yung impyerno. Sige, dito na lang ako magsisi. So, pwede po ba ganon? Pwede pa magsisi sa impyerno? Hindi na. Wala nang chance. Kaya, habang buhay pa tayo, bago mamatay, kailangan po natin makinig. Kailangan po natin makinig at maunawaan ang katotohanan sa Biblia. Okay? So, Roma chapter 1. Roma chapter 1, verse 29. So, ito po ay mas detail na listahan ng kasalanan. Kung sino-sino pupunta sa impyerno. Mas detail na listahan. So, Roma chapter 1, verse 29, babasahin ko po. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuhan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuan. Tapos, ano ito? So, mahilig sa chismis. Okay? So, meron po ba tayong inggit? Meron po ba tayong inggit? Okay, inggit. Tapos, meron po ba tayong sakim? May sakim. Okay? So, yung kalikuan, kasamaan, kahalayan, ay meron sa atin. Masarap, chismis. Chismoso, chismosa. Verse 30, mga mapanirang puri, mga napupuo sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mayabang po ito, mga palalo, mga mataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga suway sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapas sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Verse 32, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Unit, hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasangayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. So, karapat-dapat sa kamatayan. Okay? Impyerno. Okay. Yung mga mahilig sa chismis, nakita po natin, nabasa po natin, yung mga mahilig sa chismis ay karapat-dapat sa kamatayan. Yung mga hindi tumutupad, yung mga hindi tapat sa kanilang pangako, puro umuoo, pero hindi po tinutupad yung kanilang pangako. Okay? Karapat-dapat sa kamatayan. Yung mga hindi suwair sa mga magulang. Okay? Yung mga suwair sa mga magulang. Yung mga sumasago sa mga magulang. Ayaw nakikinig sa kanilang mga magulang. Yung mga nagpapasakit sa mga magulang. Karapat-dapat saan daw? Kamatayan. Sa batas ng Pilipinas, kapag chismis ka, makukulungan ka ba sa batas ng Pilipinas? Yung chismis? Hindi po. Kapag may inggit, so huhulihan ka ba ng polis? Yung inggit? Hindi po. Hindi gaanong kahigpit yung batas ng tao, pero yung batas ng Diyos, mahigpit po ba o hindi? Mas mahigpit po.
So, chismis, karapat-dapat ka sa kamatayan. Suwail sa mga magulang, karapat-dapat ka sa magulang. Yung inggit, yung sakim, karapat-dapat ka sa kamatayan. Yun po yung kaninong utos? Utos ng Diyos. Huwag po kayo mag-isip na ang Diyos ay laging smile sa atin. Ay nakangiti siya sa atin. Nakangiti, God is good all the time. Kapag humingi ako ng tawad, so mapapatawad ako. Mali yung pagkakilala mo sa Diyos. Saan galing po ganong mga pagkakilala, pagkaunawa? Okay? Hindi po galing sa Bible. Galing po sa tradisyon. Galing po sa tradisyon. Okay? Dahil doon po tayo lumaki. Kaya ganun po yung konsepto natin, ganun po yung pagkaunawa po natin patungkol sa Diyos. Pero sa 3 session po nakaraan, di ba nung nakasala si Adan saka si Eva, ano po yung ginawa ng Diyos? Pinalayas po sila sa halamanan ng Eden. Pinalayas. Tapos yung halamanan ng Eden ay ibinaon ng Diyos sa ilalim ng lupa. Noong nakasala po yung mga tao sa panahon po ni Noe, ilan po ba? Anong ginawa ng Diyos? Okay? Sabi niya, lilipulin ko ang tao sa ibabaw ng lupa. Lilipulin. Sa pamamagitan ng tubig, 40 gabi, 40 araw, walang tigil ulan galing sa taas, kaya lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa ay nalipol. Pati yung mga hayop, gumagapang, yung mga ibon, lahat ay patay. Lahat. Yun po yung ginawa ng Diyos. Yun po yung hustisya ng Diyos. Hindi po niya pinatawad po yung mga kasalanan. May darating pang fire judgment. Fire judgment. Noong nakasala po yung mga Israelita, pananagutan namin at ng aming mga anak, ipako sa cross si Jesus, ipako siya sa Diyos, ipako siya sa cross. Nung namatay po si Jesus, yung kanilang kasalanan ng mga Israelita ay pinarusahan po ng Diyos sa loob ng 2,000 years. 2,000 taon. Ano po yung parusa ng Diyos sa kanila? Ikinala sila sa buong mundo. Kung saan man sila pumunta, pinagpatay sila ng mga Hudyo. Nakita po natin yung Second World War, Holocaust. Kung paano po, so pinarusahan po sila ng Diyos. Okay. Ang Diyos ay hustisya. May impyerno. Okay. Sabi po ni Jesus, katakutan mo siya. Kung walang takot, kung wala po tayong takot sa Diyos, walang pag-asa. Okay. Takot po tayo sa sakit. Tama po? Natatakot po tayo sa sakit. Kapag may sakit, umiiyak po tayo. Kapag may problema sa bahay, umiiyak tayo. Pero walang takot sa Diyos. Walang takot. Walang takot sa impyerno. Dahil hindi po siya nakikita. Malayo. Malabo sa atin. Pero, sa itong Bible seminar, so, may Bible po tayo, Bible. Dito po natin nakikita kung sino si God. Kung ano ang katangian niya. Kung ano ang hustisya niya. Okay? Kaya dapat buksan po natin ang Bible at pag-aralan po natin yung Bible. So, 10 Commandment po. Exodus chapter 20. 10 Commandment. Alam po ba natin yung 10 Commandment?
So, ibinigay ng Diyos sa atin 10 utos. 10 utos, ito po yung batas ng Diyos. Ito po yung pamantayan ng Diyos. Okay? 10, sila 10. So, from number 1 hanggang number 4, ito po yung utos para sa Diyos. Para sa Diyos. Huwag kang makaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa ng inukin na larawan o ng anumang kawangis ng anumang bagay. Huwag mong silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Sa madaling salita, yung pangalawang utos po ay, huwag kang gumawa ng anumang rebulto. Huwag kang yumuko sa harapan ng gawa ng tao. Anumang hugis, huwag. Yun po yung number 2. So, naintindihan po ba? Ang Diyos ay espiritu. Wala po siyang nakikitang hugis katulad ng tao. Okay. Mas malaki po siya kaysa buong mundo. Hindi pwede gumawa tayo ng mga nakikitang hugis. Ito ang Diyos. Hindi pwede. Pero maraming tao po, gumagawa sila ng mga Diyos-Diyusan, mga rebulto, kahoy, yung mga magagandang materialis, ginagamit po nila, yung hugis ng tao, okay. Imahe ng tao, magagandang imahe, mga drawing, doon po sila yumuyuko, doon po sila nagdadasal. Malaking kasalanan po yun. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Number 3, huwag mong banggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Okay? Number 4, alalahanin mo yung araw ng Sabat. Ito po yung 4 po ay para sa Diyos. Tandaan po natin, 4 po, 4. Tapos, number 5, igalang mo ang inyong mga magulang. Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungaling, huwag kang magimbot. 6, ito po ay utos ng Diyos para sa tao. Okay? Kaya bali, 10. So, ito po yung isang pamantayan ng Diyos para makilala po natin yung ating sarili. Okay. Kung sino tayo, kung gaano kasama po yung ating puso, kung gaano kadumi yung ating puso. Okay? So, panoorin po natin isang video clips. Siya si Ginoong mabuti. Heto ang taong lamang sa kabutihan. Ginagawa ko lang naman ang tama. Sa sobrang kabutihan niya, kung mabubuting tao ang napupunta sa langit, siya ang mauuna. Talaga naman. Ginoong mabuti, sumusunod ka ba sa 10 utos? Madalas. Maari bang masubukan natin ang iyong kabutihan? Sige. Okay, hetong isa. Huwag kang magsisinungaling. Nakapagsinungaling ka na ba? Oo. Sino bang hindi? Anong tawag sa taong hindi nagsasabi ng totoo? Sinungaling. Oh, heto pa. Huwag kang magnanakaw. Nakapagnakaw ka na ba kahit minsan? Hindi. Pero kaamin mo lang na sinungaling ka. Matagal na yon. Bata pa ako. Tsaka candy lang naman. Anong tawag mo sa taong nagnanakaw? Magnanakaw. Sige, eto pang isa. Huwag kang mangangalunya. Madali yan. Hindi ko lolokohin ang asawa ko. Hi, Pogi. Wow! Sabi ni Jesus, kung nakatingin ka na sa isang babae na may pagnanasa, nangalunya ka na sa puso mo. Ay, tama. Isa pa, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nagamit mo na ba ang pangalan ng Panginoon sa pagmumura? Ay! Iyan, Ginoong mabuti, ay paglalapastangan. Binigay ng Panginoon ang iyong buhay at ang mga biyaya, ngunit kinakaladkad mo ang pangalan niya sa dumi. Sa sarili mong pag-amin,
Isa kang sinungaling, magnanakaw, mapaglapastangan, at mangangalunya sa iyong puso. 4 pa lang iyon sa 10 utos. O na, hindi ako perpekto. Higit na malala pa dyan. Halimbawa malalagyan natin ng microchip ang iyong utak at maitatala ang lahat ng iyong sikretong iniisip sa isang buong linggo at ipalabas ito sa isang sinihan. Ay, nakakahiya yun! Tama. Alam ng Diyos ang lahat, pati ang mga sikretong nilalaman ng iyong puso. Teka, kung ihambing ako sa ibang tao, isa akong santo. Ngunit ang pamantayan ay ang utos ng Diyos, hindi ibang tao. At kung magkasala ka ng kahit 5 beses lamang sa isang araw, sa isang taon, aabot na sa 1,825 ang kasalanan mo. Kung umabot ka sa 70 taong gulang, magkakasala ka ng higit sa 127,000 beses. Mananagot ka sa bawat kasalanan sa araw ng paghuhukom. At ayon sa Biblia, ang bawat isa sa atin ay magbibigay tuos sa Panginoon. Pero papatawarin niya ako, di ba? Subukan natin yan sa isang korte. Alam ko namang madalas akong lumabag sa batas. Pero baka naman pwede natin itong palampasin. Ang tiwaling hukom lamang ang papayag sa ganoon. Ang sasabihin ng isang mabuting hukom ay, Ang kabayaran mo para sa iyong krimen, ang singil ng hustisya. hindi tiwaling hukom ang Panginoon. Kinapopotan niya ang kasalanan. Nagbabala si Jesus na sa araw ng paghuhukom, ang lahat ng nagkasala sa Panginoon ay nararapat na mapunta sa kakilakilabot na lugar na kung tawagin ay impyerno. Walang takas dito. Yung Ginoong Mabuti, yung pangalan niya, Ginoong Mabuti. So, mabait siya, mabait. Mabait, katulad po ninyo. Mabait. Ginoong Mabuti. Sa una, akala po niya na mauna po siya sa langit. Dahil mabait siya, mabait. So, kayo din po, mabait po kayo. Ako, mabait ako sa tingin mo? Mabait? Yung mga kababaitan po natin, yung mabait po ng isang tao ay malaki po yan, mahalaga po yan sa harapan ng tao. Meron pong taong mabait, meron pong taong masama. Okay. Sa harapan ng tao, sa mata ng tao. Okay. Pero iba po yung mata ng Diyos. Iba po yung mata ng Diyos, yung tao ay tumitingin sa labas. Pero ang Diyos po, saan po siya tumitingin? Saan po siya tumitingin? Sa puso. So, tingnan po natin isang verse, okay? Unang Samuel chapter 16 verse 7. Yung kulay yellow po yellow, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tao tumitingin sa panlabas na anyo. Kaya madali lang maloko ang tao. Madali lang maloko ang tao. Pero ang Diyos po ba maloko po natin? Hindi pwede, imposible. Dahil ang Diyos po ay tumitingin sa ating malalim na bahagi ng puso. Yung pinakamalalim na bahagi. May sekreto po ba sa harapan ng Diyos? Walang sekreto, walang tago. Lahat po ng ating mga iniisip, lahat ng nangyari sa ating puso at isipan po ay nakikita niya lagi. Walang sekreto sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin. Okay? Ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. Kaya ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay, luphang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip, sumusubog ng puso. So, yung puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay.
Marcos chapter 7 verse 21, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pagkikiapit, pagnanakaw, pagpaslang, pangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkainggit, panirang puri, kapalaluan, kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob, mumula sa loob, mula sa puso, nagumpisa lahat ng kasalanan nakapagpaparumi sa tao. So, yung Ginoong mabuti po, kahit mabait po siya, mabait siya talaga, mabait. Pero sa harap ng tao, sa tao lang mabait. Sa kapitbahay lang mabait, sa pamilya lang mabait. Pero sa harapan ng Diyos, hindi po siya mabait. Hindi po siya mabait sa harapan ng Diyos. Kaya, di ba, huwag kang magnanakaw. Sabi po ng Ginoong mabuti, matagal na yun, isang candy lang yan, isang candy. Nang nakaw ako, isang candy lang, maliit lang siya, pero sa harapan ng Diyos, hindi po maliit kasalanan. Pangnanakaw pa rin. Mangnanakaw pa rin. Kaya matagal na, alam niyo po ba, yung kasalanan po natin ginagawa, yung matagal na ginawang kasalanan, naalala po ba o kalimutan agad? Nasa memory pa rin. Okay? Hindi po madali mawala yung kasalanan po natin. Dahil meron po tayong konsensya. Meron po tayong konsensya, buti. Kaya lahat ng kasalanan po ginagawa po natin ay may recording na dito. May recording. May recording. Kaya doon po sa hukuman ng Diyos, pag humarap po tayo sa hukuman ng Diyos, so lahat po ng ating mga ginawang kasalanan ay i-display. Lalabas po sa screen. Malaking screen. Yung secret kasalanan, ako lang nakakaalam, dalawa lang nakakaalam. Lahat po ay lalabas po doon sa malaking screen sa hukuman ng Diyos. Kaya sabi po niya, nakakahiya yun. Pag lahat ng mga kasalanan niya ay na memory ay ipa-play doon sa sinehan. So, ganun po yung mangyari sa hukuman ng Diyos. Isa-isa po, tingnan po natin sa gili itong 10 utos. Huwag kang makaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Filipo chapter 3 verse 19 po. Ang kanilang tiyan, ang kanilang Diyos. Ano daw po yung kanilang Diyos? Tiyan. Anong ibig sabihin? Okay? Ang tiyan po yung Diyos nila. Okay? Ano pong pumapasok sa tiyan? Pagkain. Okay? Yung hanap buhay, yung trabaho. Sabi dito, nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. So, bakit sabi dito, tiyan ang kanilang Diyos? Dahil yung kanilang isip ay puro makalupang bagay lang, makalupang bagay. Makamundong bagay lang, anong kakainin ko, anong iinumin ko, anong isusuot ko, papaano babayaran yung mga bills. Patungkol po sa makalangin na bagay, so walang pakialam. Walang interest, walang pakialam patungkol po sa makalangin na bagay. Kung may Diyos talaga, dapat maghanap po tayo ng kalooban niya. Dapat natin tanungin sigat, Panginoon, ano ang plano mo? Ano ang dapat kong gawin? Sabi po ni Jesus, dapat
ma-born again ka, dapat magkaroon ka ng kaligtasan, dapat makilala mo ang tunay na Diyos, may langit, may impyerno, dapat mong malaman kung paano makapunta ka sa langit. Yun po yung sabi po ng Diyos sa atin. Pero kung walang interes, pag iniimbitahan po sila sa Bible seminar, yung katwiran po nila lagi, busy ako, busy. So, may pasok po bukas, kailangan pahinga, may pasok, busy. Okay? Yung kanilang Diyos po ay yung kanilang tiyan. Yung kanilang tiyan. Yung pera po ay hinahabol po ng maraming tao, yung pera. Money is the biggest religion in the world. Okay? Money is the biggest religion in the world, yung pera. Habol na habol pera hanggang mamatay. Okay? Pagdating sa dulo, so sabi dito, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong salibutan at mapahamag ang kanyang buhay. Nagkamtan na lahat. Pero kapag mapahamak po siya sa impyerno, anong silbi? Matthew chapter 10 verse 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So, tatanungin ko po kayo, sino po yung number one sa inyo? Ang Diyos ba number one sa inyo o anak ba number one sa inyo? Ang Diyos ba number one sa iyo o magulang ba yung number one sa inyo? Diyos ba talaga number one sa inyo o trabaho ay number one sa inyo? Trabaho. Kung hindi po siya number one, kung Diyos po ay buhay talaga, dapat number one siya lagi. Dahil siya po yung gumawa sa atin. So, yung lahat ng buhay ng mundong ito ay galing sa Kanya. Siya po yung isang creator. Lumikha po siya sa buong mundo, tapos namumuno po siya sa buong kasaysayan ngayon. Dapat, lagi po siyang number one sa ating puso. Hindi pwede number 2 o number 3, minsan number 5. Ay anak muna o magulang yung number 2, yung mga trabaho number 3, yung kaibigan number 4. Ang Diyos ay parang number 10 na siya, number 10. Number 10. Walang oras po tayo sa Diyos. Walang oras po tayo para sa Diyos. Lahat ng oras po natin o energy po natin, lahat ng energy natin o yung pera natin, yung oras natin, saan mapupunta? Sa mga So, mahal po natin, di ba? Mahal po natin. Sila po yung number one sa atin. Ang Diyos pa ay parang wala. Wala. Ito po ay isang pinakamalaking kasalanan. Okay? Na wala po tayong galang sa Diyos. Number 2, huwag kang gagawa ng inukin na larawan, huwag mo silang yuyurakan o paklingkuran man sila. So, ano mang hugis, ginagawa ng kapintero, anyo ng tao. Kalahati ng kahoy ay ginagawa ng mga Diyos-Diyusan. Ganito po. Isaiah chapter 44 verse 16, kanyang ginagatong ang kalahati niyo sa apoy at kalahati nito ay ikinakain niya ng karne, siya ay nag-ihaw ng ihawin, nasisiyahan, siya ay nagpapainit din at nagsasabi, aha, ako ay nainitan, aking nakikita ang apoy. Ang nalabi ay ginagawa niyang Diyos, ang kanyang Diyos-Diyosan.
Kaya itong niluluhuran o sinasamba, dinadalanginan, nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay ang aking Diyos. So ganito po, isang pirasong kahoy, kalahati ay ginamit sa katong, sa pagluluto. Yung kalahati, nalabi kalahati ay ginagawang Diyos. Galing po sa parehong kahoy po yan. Pero kalahati, panggatong. Kalahati, ginawang Diyos, doon po, lumuluhod, sumasamba, nagdadasal. Iligtas mo ako. Ito po yung malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya sabi po niya, sabi ng Diyos, huwag kang gumawa ng anumang hugis, imahe ng tao. Huwag ka nang gumawa ng anumang imahe ng tao. Huwag kang magdasal doon. Okay? Ang Diyos ay espiritu. Hindi po siya nakikitang hugis. May bibig, hindi nagsasalita. May mata, hindi sila nakakakita. May tenga, hindi sila nakakarinig. May ilong, hindi sila nakakaamoy. Yung hugis lang. So, ito po ay malaking kasalanan. Lalo po sa mga 10 Commandments sa Catholic Church. So, parang 10 din po sila, pero dito po, para sa Diyos, dapat 4. Di ba? 4. Pero 3 lang. Ano po yung kulang? So, number 2, yun po yung tinanggal, number 2. Kaya 3 lang. So dito, dapat 6. Pero 7. Isa po ay dinagdag. Yung di ba, yung number 10 po, so huwag kang mag-imbot. Isa lang po siya sa Bible, Exodus chapter 20, isa lang. Pero ito po yung hinati sa 2. Para maging 10. Okay? So, number 3, maraming idol sa ating panahon. Okay. Ito din po malaking. Yung alalahanin mo ang araw ng Sabat. Yung meaning po dito, yung Sabat po ay pahinga. Pahinga po yung meaning ng Sabat. Sa pamamagitan ng itong utos, number 4, so kailangan po natin ma-realize na wala po tayong pahinga sa harapan ng Diyos, kaya kailangan maligtas po tayo. Yun po yung purpose po ng itong number 4. Number 5, igalang mo ang inyong ama at inyong ina. So, respect your mother and father. Igalang. Kapag ipinanganak po tayo sa mundong ito, so, meron pong mga nanay at tatay. Okay? Sino pong ipinanganak na walang tatay at nanay? Walang tao. Okay? Hindi po tayo nahulog mula sa langit, hindi po tayo bigla lumitaw sa lupa. Okay? Nung lumabas po tayo sa mundong ito, meron na po tayong nanay at tatay. Parang 2 angel. Lagi nag-alaga sa atin. Kung wala po tayong magulang, nandito po tayo? Wala. Okay, wala. Kung wala pong sacrifice po ng magulang, so, kung wala pong mga alaga o sakripisyo o pawis, yung luha, minsan, dugo ng mga magulang, wala po tayo dito. Wala po tayo dito. Yung pag-ibig po ng magulang po, pag-ibig ng magulang ay dakilang pag-ibig. Alam niyo po ba? Yung pag-ibig po ng magulang sa atin ay dakilang pag-ibig. Dahil unconditional. Puro bigay-bigay lang. Wala pong kapalit na inaasahan po nila. Okay? Binabayaran po ba ninyo yung pag-ibig nila? Nanay,
Magkano? Babayaran kita. Kaya ba natin bayaran yung kanilang sakripisyo? Hindi kaya natin. Tapos hindi po sila nag-request sa atin. Anak, bayaran mo. Yung mga pagkain, lahat ng pagkain mo, yung mga damit mo, wala pong ganong magulang. Bigay, puro bigay lang. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos po sa puso ng magulang. Kaya dakilang pag-ibig po yun. Pinakamalapit po siya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya bilang isang anak, respect, igalang ay dapat. Okay? Dapat natin pansinin yung kanilang sakripisyo. Okay? Pero alam po natin yung kantang anak. Okay? Ano po yung lyrics po ng kantang anak? Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Okay? Laking tuwa ng magulang mo. Okay? Pag malaki ka na, tuwang pa rin? Pag malaki ka na, matuwa pa rin sila? Lumuluha na. Lumuluha na. Yung tuwa ay naging luha. Okay? Maging matigas yung ulo. Okay? Yung kanilang sinasabi ay hindi nakikinig. Ganun po yung buhay ng isang tao. Okay? Kapag may anak na, okay, doon po, malalaman po nila, ganito pala yung puso ng magulang. Okay? Igalang mo ang inyong mga magulang. Ay dapat minsan igalang o dapat lagi? Dapat lagi. Pero lagi po tayo ikinagalang? Lagi po natin ikinagalang yung magulang o minsan lang? Minsan lang, Mother's Day lang o Father's Day o Happy Birthday lang. Huwag po natin makalimutan yung kanilang sakripisyo, yung kanilang pawis, yung kanilang luha, yung kanilang sacrifice. Puyat po sila dahil sa kanilang pag-alaga. Okay? Sa lumang tipan po, mahigpit po yung batas. Ang manaki sa kanyang ama o sa kanyang ina, papatain. Ang mangmura sa kanyang ama, sa kanyang ina, papatain. Ang gumagawa ng karahasan sa kanyang ama, nagpapalaya sa kanyang ina, ay anak na nakakahiya at kakutsaan ang dala. Mahigpit po yung batas sa lumang tipan. Ganito po yung sacrifice. Kapag may sakit po yung anak, so masarap po ba tulog ng magulang? Hindi sila nakakatulog. Bakit hindi sila nakatulog? Anak, may sakit. Pero bakit magulang hindi nakatulog? So, may connection. Konektado po sila. Konektado. Okay? So, panoorin po natin isang video clip. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
job. He lies about having money. He lies that he is not tired. He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Kapag may masarap na pagkain, sabi po ng magulang ay busog ako, ikaw na lang. Pero busog sila? Hindi po. Para sa mga anak, so sabi po nila busog. Kahit nasugatan po yung mga daliri, tuloy-tuloy yung mga pagluluto. Sabi po ni mamay ay okay lang. So yung pag-ibig po ng magulang ay pinakamalapit sa pag-ibig ng Diyos. Yung puro mga giver sila, giver. Giver hanggang mamatay. Hanggang mamatay. Hanggang mamatay po sila, puro bigay, bigay lang. Ganun din po ang Diyos. Tandaan po natin ang Diyos. Okay? So lahat po ng mga kailangan po natin ay ibinibigay ng Diyos sa atin libre. Yung hangin, binabayaran pa ba natin yung hangin? Yung mga sunlight, binabayaran pa ba natin yung mga liwanag? Hindi po. Yung kuryente may bayad. Pero yung mga liwanag, galing po sa araw, may bayad po ba? Wala. Yung hangin, yung mga masasarap na mga prutas, yung magagandang bulaklak, yung pagkain po natin. Kung walang Diyos, patay po tayo. Patay agad po tayo kung walang Diyos. Kung walang tulong, kung walang gabay ng Diyos, patay po tayo agad. Yung tumitibok po sa ating puso, tumitibok pa ba yung ating puso? Tumitibok. Okay? Sino po ba ang nagpapatibok ng ating puso? Ikaw po ba nagpapatibok ng puso? Sa umaga. So, binubuhay mo yung mga puso? Mga switch on? Bago matulog, pinapatay natin yung ating puso? Hindi. Ang Diyos po ay nagbibigay ng lahat sa atin. Lakas, okay? Yung ating katalinuhan, yung ating kalakasan, lahat po ay galing sa Diyos. Pero hindi po tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Mga take it for granted. Sanay na po tayo. Sanay na. Kaya, igalang mo ang inyong mga magulang. Yun ang kailangan po natin matutunan bago igalang ang Diyos. Kung hindi ka marunong gumalang sa magulang, mahirap mo igalang ang Diyos. Kaya, so pag-uwi po kayo, so magpasalamat po tayo sa magulang. Yakapin po ninyo ang magulang. Okay.
Number 6, huwag kang papatay. Ito din po, isang malaking batas ng Diyos. So, yung huwag kang papatay. Pero akala po natin, hindi po tayo nakapatay. Kasi malaking kasalanan po ito. Hindi ako mamamatay tao. Yun po ba yung pagkaunawa po natin? Okay? Yung pagpatay sa katawan. Pero yung pamantayan ng Diyos ay mahigpit. Unang Juan chapter 3 verse 15, ang sino mang napupuo sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Sino po yung mamamatay tao? Yung pagpatay sa katawan? Hindi po. Puot lang. Galit lang. Puot, galit. Yun po yung umpisa ng pagpatay. Umpisa. Sino mang napupuo sa kanyang kapatid, sino mang nagagali sa kapwa, sa pamilya, sa mga kaibigan ay isang murderer. Murderer. Dahil ang Diyos ay tumitingin sa ating puso. May leon po, may mabangis na hayop po tayo sa ating puso. So, kapag okay lang, parang angel po tayo, angel. Pero pag nainis po tayo, angel pa rin po tayo, angel? So, lumalabas yung sungay. Lumalabas yung mga sungay. Hindi na angel. Lumalabas yung mababangis na ugali. Violenteng ugali. So, pag may galit, pag nagagalit po, parang lumalabas yung leon, gising na yung leon. Gising na yung mga hayop sa puso. Kaya yung mga salita, so mabangis na salita, matutulis na salita, yung mata ay iba yung mata. Sa ating puso, meron po tayong ganitong ugali. Okay? Yung dila po ay parang suntok. Yung sugat po sa katawan ay hindi ganun katagal. Pero yung sugat sa puso ay matagal po matagal. Matutulis na salita. Okay? Matthew chapter 5 verse 21 to 22, narinig ninyo na sinasabi sa mga tao, noong unang panahon, huwag kang papatay. At ang sino mang pamataya, mananago sa hukuman. Uni sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuo sa kanyang kapatid ay mananago sa hukuman. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka ay mananago sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay magturusa sa nagapoy na impyerno. Bawat napupuo sa kanyang kapatid ay mananago sa hukuman. Yung raka o ulol, yung mga mura, pangmumura, panlait po. Panlait. Okay? Nagkapagsabi po ba tayo ng mga panlait? Nangmumura po ba tayo? Tanga ka? Ano pa? Hindi ko alam. Kahit isang beses po nakapagmura po, saan pupunta? Impyerno. Nag-aapoy na impyerno. Kahit isang beses ka nakapangmura, so impyerno. Ganon kahigpit po yung batas ng Diyos. Mahigpit po yung batas ng Diyos. Number 7, huwag kang mangalunya. So, ito din po, alam natin na malaking kasalanan. Pangangalunya, pakikiapit, malaswang isip. Lalo na po sa ating panahon, ito po yung panahon ng pornography. Okay? Paiksi po yung suot ng mga tao. Okay? Kaya mahirap kung saan nilalagay yung mata.
Okay? Matthew chapter 5 verse 28, sinasabi ko sa iyo na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pangnanasa ay nakasalanan na sa kanya ng pangalo niya sa kanyang puso. So, bawat tumitingin sa isang babae o isang lalaki na may pangnanasa, ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Pangnanasa, sinful nature, yung lust. Bawat tumitingin, tingin lang, pero doon po sa mata, ano pong nagumpisa? Yung pangnanasa, yung pangalo niya po ay nangyari po doon sa mata. Nakasal na sa kanya ng pangalo niya, saan po nangyari? Sa puso. Mga ilang beses po nakatingin po tayo sa lalaki o babae na may ganitong pangnanasa. Okay? Pag humarap po tayo sa hukuman ng Diyos, hahatulan po tayo ng Diyos. Ilang beses ka tumingin sa babae na may pangnanasa? Ilang beses ka tumingin sa malaswang mga bagay? Hindi po mabilang yung kasalanan po ito. Ito po yung nangyari sa ating puso. Katulad ng kambing, okay? Mata ng kambing. Lustful eye. Mata silang puno ng pangalo niya. Yung mata daw puno ng pangalo niya. Kaya dito po nakumpisa po yung kasalanan ng pangalo niya sa isip. Number 8, so huwag kang magnanakaw. Napansin po ba ninyo? From number 1, yung 10 utos, yung number 1 pinakamabigat kasalanan. So number 10 ay pinakamagaan. Okay? Kaya pabigat na pabigat, pataas na pataas. Okay? Yung huwag kang magnanakaw, number 8, so, may experience po ba tayo? Tama po? Malunggay. Kinuha po ba natin malunggay ng kapitbahay? O mga chili ng kapitbahay? Anumang bagay na hindi sa inyo. O hiram, sabi natin hiram, bakit hindi pa ibinalik yung hiram? So, kahit piso lang po, o kahit anumang bagay, so, kinuha po natin na hindi nakpaalam sa mayari, ay pangnanakaw po yan, pangnanakaw. So, mga lapis lang, lalo na po sa mga bulsa ng magulang. Hindi ba po nakuha po yung mga barya-barya sa bulsa ng magulang? So, kasalanan po yun. Kulang sa sukuli. Okay? Ang nangnanakaw sa kanyang ama o sa kanyang ina, nagsabi hindi ito masama, ay kasamaan ng maninira. Okay? So, kinuha niya yung salapi ng kaibigan niya. Okay? Yung pera sa wallet. Mga chili ng kapitbahay. So, paano rin po natin sagali dito? Malaking box itinago niya sa damit.
paano lumakat siya. Malaking bag sa gitna ng dalawang paa. Di ko alam kung paano po siya nakalakad. Nakakatawa po dahil na-record po ito sa CCTV. No? Ganon din po ang nakita ng Diyos sa atin. Ganon din po nakikita po ng Diyos sa atin. Okay? Kahit mali na bagay, ako lang nag-isa, walang nakakita, walang tumingin sa akin, pero ang Diyos po ay nakakita sa atin. Okay? May recording na, may CCTV po tayo, may recording na. Huwag kang magsisinungalin. So, average person tells 4 lies a day. Okay? Yung pinaka-common lie, I'm fine, I love you. So, hindi po kailangan ipaliwanag pa ito kasi marunong po tayo magsinungaling. Marunong. Mas matalino, mas magaling. Okay? Yun po yung survey po ng psychologist. Yung mga bata po, so pag umabot sila sa 2 years, okay, toddlers, yung mga bata, baby, start lying. Ilang taon po siya? Pag 2 years old ka na, so marunong ka nang magsinungaling. Marunong na. So, gaano kadaming yung mga kasinungaling ginawa po natin hanggang ngayon. Hayang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao ay sinungaling. Lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawan na nagliliyap sa apoy at aspure na siyang ikalawang kamatayan. So, huwag kang mag-iimbot. Okay? Yung sakim, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa mga 10 utos po, ilan po ba sinunod po natin? Ilan po ba nasunod po ba natin? Huh? Wala. Baksak tayo sa exam sa harapan ng Diyos. Baksak. Dahil, malaking difference po ng haton ng tao at haton ng Diyos. Yung mata ng Diyos ay tumitingin sa ating puso. Tumitingin sa ating puso. Kain mabait naman po tayo sa mata ng tao, pero ang problema po ay iba yung mata ng Diyos. Hindi po katulad ng mata ng tao. Bawat tumitingin sa babae na may pangnanasa ay nakasala ka na ng pangalo niya. Yung pagtingin sa babae ay hindi po na kasalanan sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, kasalanan po yan pagtingin sa babae na may pangnanasa. Bawat napupuo sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Yung galit po sa puso, hindi po yan kasalanan sa batas ng tao. Hindi po malalaman, hindi po mahuli. Pero sa batas ng Diyos, alam ng Diyos kung may puo tayo o galit po tayo sa ating puso. Ito po yung 10 utos po ay parang salamin para makita po natin yung ating sariling puso, sariling kalagayan. So, Hebreo chapter 9 verse 27, basahin po natin ito, 3, 2, 1. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghukom. So, may final judgment. So, lahat po ng mga tao, so, balang araw, mamamatay. Lalo po sa ating panahon, so, kahit bata pa po tayo, o malayo pa sa kamatayan, pero maaari po, ngayon, babalik po
ang Panginoong Hesukristo. Kung ganun po, haharap sa hukuman ng Diyos. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos. Asundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Ito po ay imperno nakasulat sa Bible. Okay? May supporting verses. May apoy na hindi namamatay. Marcos chapter 8:9. Pagdangis at pangalit ng ngipin, sinusunog sa apoy at aspure. May uod na hindi namamatay, walang inaasinan sa apoy. Matinding kadiliman, walang pahinga araw man gabi, sakit na nanatili magpakailanman, pakahiwalay sa mga mahal sa buhay, no rescue, walang may entrance, unit walang exit. Nakita niyo po ba yung taong na sinusunok? Bakit ipinapakita ko po ito sa inyo? Dahil, ganito po sa imperno, magpakailanman, walang exit. Apocalypse chapter 21 verse 8. Yung mga duwak sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakyapit, mga mangkukulam sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyap na apoy at aspure, siyang ikalawang kamatayan. So binasa pa natin ito, yung kanina, kung sino-sino ay pupunta sa imperno. Mamamatay pa ba tayo? Mamamatay tao pa ba tayo? Mamamatay tao? Yes. Sino mang napupo sa kanyang kapatid, isang mamamatay tao. Akala natin yung mga gawa lang kasalanan. Pero sa Bible po, isip, puso rin kasalanan sa harapan ng Diyos. Makikiapit. Kasali po ba tayo sa mga makikiapit po dito? Yes. Sino mang tumitingin sa babae o lalaki na may pagnanasa ay isang yung mangalo niya. So, panunin po natin isang video clip. Ganito po ito po yung isang illustration lang po patungkol sa imperno. Sound po?
Sige, sige. Okay. So, panurin din po natin isang video clip po ito. So, ito po ay isang pasyente na nasunok sa apoy. Sabi po ng mga doctors, yung isa sa mga pinakamatinding kirot ay kirot po ng mga nasunok sa apoy. Sabi po, sumisigaw po siya. So, tingnan po natin kung ano po yung sigaw po niya. Okay? 이거 못 찾겠다. 다 했어. 조금만. 아니, 다 했어도 뜨거운 거 어떡해. 뜨거워. 도둑 살날려. 와, 지금 너무 아파요. 지금 너무 아파. 아프지? 지금 너무 아파요. 지금 못 찾겠어요. 못 찾겠어요. 못 찾겠어요. So, Lucas chapter 12 verse 5. Okay, 3, 2, 1. Tas sa inyo, kung sino ang inyong dapat katakutan. Katakutan ninyo siya na may pagkatapos pumatay ay may kapangyarihan magtapon sa impyerno. Oo, sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katakutan. So, kung nakinig po kayo ng mabuti from session 1 hanggang ngayon, so, yung takot po ay nangyari sa ating puso, takot. Okay? Normal po yan. Kung may takot po, may pag-asa. Pero kung walang takot po sa ganitong mga mensahe, so yun po ang problema. Kahit may problema po, hindi po nila alam yung kanilang problema. Yun po ang tunay na problema. Okay? May solution po tayo sa Bible, may solution. Okay? Halimbawa po, isang pasyente, may cancer. May cancer po siya. Hindi niya alam may cancer. Ako, doctor po ako, may gamot po ako. So gusto kong tulungan siya na gumaling. Kaya meron yung gamot po ay ibinigay ko sa kanya. Ang problema po, ayaw niya uminom ng gamot. Dahil hindi po niya alam yung kanyang sakit. Ibigay niya yung kanyang gamot sa kanyang kapitbahay. Kaya namatay po siya. Bakit po siya namatay? Okay? Dahil po sa kanyang sakit o dahil hindi po niya alam yung kanyang sakit? Hindi niya alam yung kanyang sakit kaya namatay. So lahat po tayo ay may problema. Hindi lamang po yung mga tao dito, pati lahat po ng mga tao sa mundong ito ay may malaking problema po tayo. Okay? May malaking problema po tayo. Kaya, ang magandang balita, yung mensahe po natin ngayon ay masamang balita. So, nakakasakit. Impyerno, mga kasalanan, yung parusa, kaparusahan. So, medyo nakakasakit po na itong mensahe ngayon ay para bukas. Bukas po may mabuting balita. May magandang balita bukas. May solution po may solution po tayo sa Bible. Yung magandang balitang ito ay para sa lahat po ng mga tao sa mundong ito. Kaya yung Biblia po ay ipinapahayag po ngayon sa buong mundong ito para makaroon po lahat ng tao ng pagkakataon na makinig ng salita ng Ebanghelyo dahil lahat ng tao ay may
problema. Pero ayaw nila makinig dahil hindi po nila alam yung kanilang problema. Yung sana po, yung mga umattend po sa itong Bible seminar, at nakinig po kayo ng mabuti from session 1 hanggang ngayon, so naramdaman yung takot. Katulad po ng sabi ng Panginoon, dapat siya ang inyong katakutan. Yung fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dapat marunong po tayong matakot sa tunay na Diyos. Okay? Siya po yung lumikha sa atin at namumuno sa buong kasaysayan. Gustong-gusto ng Diyos na ibigay sa atin yung tunay na kaligtasan. Gustong-gusto niya dalhin po tayo sa langit. Ayaw ng Diyos na mapahamak po tayo sa impyerno. Kaya, meron po tayong Bible. Ibinigay ng Diyos sa atin yung kanyang banal na salita para makapunta po tayo sa langit. Bukas po, isa lang po yung kailangan po natin dalhin bukas. Okay? Yung pusong nagsisisi, yun po yung dalhin po natin. At pusong hanap ng katotohanan. So, hinahanap po ng Diyos sa atin. Isa lang po yung hinahanap ng Diyos sa atin, yung tunay na pagsisisi. Okay. Ano po yung tunay na pagsisisi? So, dapat alam po natin na yung buhay po natin hanggang ngayon ay malayo sa kalooban ng Diyos. Yung ating isip, yung ating puso ay nakatuon sa makalupang bagay. Yung ating tiyan, yung ang Diyos. Kailangan po natin aminado sa harapan ng Diyos. Kailangan din po natin malaman na yung ating yung ating mga destination, kapalaluan ay impyerno. Patungo po tayo sa impyerno. Mapapahamak po tayo sa impyerno. Kung ganito po yung tuloy-tuloy yung buhay natin, saan po tayo babaksak? Sa impyerno tayo babaksak. Yun din po yung dapat natin malaman. Tapos, bumalik po kayo bukas at makinig po tayo ng mabuting balita. Mayroon po tayong good news para sa lahat po ng mga tao. Okay? So, babalik po tayo bukas. Okay? Okay, sana po, lahat po na dito ay bumalik po bukas. Kung maaari po, may bisita po kayo bukas. Okay? Galing sa mga probinsya. Dahil kumikilos rin po si Satanas para hindi ka maligtas. Maaari may sakit ka bukas, kahit masama yung pakiramdam, balik po kayo dito. Hindi ka mamatay. Kahit may bisita po, galing sa malayo, sabihin po ninyo. So, pasensya na. Kailangan ko tapusin yung Bible seminar hanggang ngayon dahil may solusyon ngayon. May solusyon. Okay. Nakinig po kayo hanggang ngayon, pag absent bukas, sayang. Sayang. Okay, sayang. Kaya sana po, lahat po nandito ngayon ay bumalik po bukas. Okay, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa itong ikapan na sesyon. Nakita po namin na kung ano po yung kapalaran po ng isang makasalanan. Kung gaano kadami yung kasalanan po namin sa inyong harapan. Kung gaano kadumi yung aming puso sa inyong harapan. Maawa po kayo, Panginoon, sa lahat ng mga yumuyuko sa inyong harapan. Nawa lahat po ng mga nandito ngayon ay makarating sa tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay. Maraming salamat.